Nagsimula ang pelikula sa isang nakakakilabot na eksena sa gitna ng gabi. Madilim ang langit, malakas ang hangin, ang alon ay nagwawala sa karagatan. Isang matinding bagyo ang sumasakop sa buong dagat. Sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng malulupit at walang awang pirata ang sumalakay sa isang merchant ship. Hindi sila nagatubili. Wala silang piniling buhayin. Isa-isa nilang pinaslang ang mga inosenteng pasahero. Sunod ang mga tripulante. Sigaw, takot, dugo. Hanggang sa wala nang natira. Maliban sa isang tao, ang kapitan ng barko, si Boton, hindi nila siya pinatay. Sa halip, kinuha nila siya bilang bihag dahil may nakita silang kakaiba sa kanyang kargamento. Ginto. Pero hindi basta ginto. Ang mga ito ay may tatak, ang mismong seal ng mga pirata. Ibig sabihin, ang kayamanang ito ay ninakaw mula sa kanila. May isang taong kumuha ng napakalaking halaga ng ginto mula sa mga piratang ito. At ngayon, gagawin nila ang lahat para mabawi iyon. Inusisa nila si Boton! Pinilit nila siyang magsalita. Tinakot, sinaktan, pinilit. Pero nanatili siyang tahimik. Hindi siya nagsalita kahit isang salita. Habang patuloy nilang winawasak ang buong barko, naghahanap ng kahit anong lead. May natagpuan silang isang liham. Isang simpleng sulat. Pero sapat na iyon. Nakalagay dito kung saan nanggaling ang barko. Isang isla. Hindi na sila nag-isip pa. Hindi na sila nagtanong. Agad nilang itinakda ang direksyon papunta sa isla para hanapin ang natitirang ginto. Lumipas ang ilang araw. Tahimik na isla. Payapa. Parang walang alam sa paparating na kapahamakan. Dito natin nakilala si Ursel. Nakatayo siya sa dalampasigan. May hawak na binoculars. Tahimik siyang nakatanaw sa malayo sa dagat. May hinihintay siya, ang kanyang asawa. 70 araw na itong nawawala. Walang balita. Walang bakas. Walang kasiguraduhan kung buhay pa ba ito. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanilang bahay. Tahimik. Mabigat ang pakiramdam. Sa loob ng bahay makikita ang kanyang anak. Isang batang lalaki. Hindi ito makalakad. Nasa wheelchair siya. Kasama rin nila ang nakababatang kapatid ni Ursel, si Elizabeth. Agad napansin, hindi mapakali si Elizabeth. May iniisip siya, may plano. Hindi nagtagal na laman ng totoo. Balak niyang tumakas sa isla kasama ang kanyang boyfriend. Pero walang ideya si Ursel. Wala siyang kaalam-alam sa plano ng kanyang kapatid. Kinagabihan, tahimik ang buong bahay. Si Elizabeth ay nagsulat ng isang liham. Isang paalam para kay Ursel. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-empake. Dahan-dahan, tahimik, para walang makapansin. Samantala, sa isang lihim na lugar sa isla, naghihintay ang kanyang boyfriend. Mag-isa, umaasa. Pero hindi siya nag-iisa ng matagal. May mga lalaking dumating, tahimik. Dahan-dahan, mapanganib ang aura. Pinalibutan nila ang lalaki. Walang magandang intensyon. Hindi ipinakita kung ano ang sumunod. Pero malinaw, hindi iyon maganda. Bumalik sa bahay. Pumasok si Elizabeth sa kwarto ng kanyang pamangkin. Lumapit siya. Dahan-dahan, hinalikan niya ito. Isang tahimik na paalam. Iniwan niya ang sulat sa tabi ng kama. Pagkatapos, umalis siya. Tahimik. Habang papalabas siya ng bahay, may narinig na kalansing sa itaas. Mga bote. Nagising si Ursel.
Agad siyang tumingin sa bintana. Iniisip niyang si Elizabeth yun, pero mali siya. May nakita siyang ibang tao, isang estranghero, nakatayo sa labas. At sa isang iglap, naramdaman niya ang panganib. Hindi siya nagpanik, hindi siya sunigaw, hindi siya natulala. Kumilos siya agad, ikinandado niya ang mga pinto. Isa-isa, mabilis, kinuha niya ang kanyang anak at agad itong itinago sa basement. Sinigurado niyang ligtas ito. Pagkatapos, kumuha siya ng isang malaking baril. Pumwesto siya sa harap ng pinto, handang pumatay kung kinakailangan. Pero huli na. Hindi sa harap ng galing ang atake, mula sa likod, hinambush siya. Bigla siyang pinulupot ng mga kamay, hinila, sinuntok, sinipa. Maraming lalaki! Wala siyang kalaban-laban sa dami. Binugbog siya ng walang awa. Lumapit ang leader, si Scout. May hawak siyang isang gintong piraso. Ipinakita niya ito sa mukha ni Ursel at tinanong, "Nasaan ang iba pa?" Huminga si Ursel. Nahihirapan, sugatan. Sinabi niya, wala siyang alam. Hindi naniwala si Scout at sa galit, inutusan niya ang mga tauhan niya ipagpatuloy. Mas matindi, mas brutal. Kinabukasan, dumating si Elizabeth sa kanilang tagbuan. Humihinga siya ng mabilis, umaasa, kinakabahan. Pero pagdating niya, tumigil ang mundo niya. Nakita niya ang kanyang boyfriend, nakahandusay, walang galaw, wala ng buhay. Nabagsak ang lahat sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Habang unti-unting pumapasok sa isip niya ang nangyari, isang napakalaking barko ang lumitaw sa baybayin. Isang pirate ship, mabigat, nakakatakot. Dahan-dahan itong dumaong at mula rito bumaba ang isang hukbo, pinangunahan ng kapitan, si Connor. Kasama niya ang mga armadong mercenaries. Ang layunin nila, isang bagay lang, bawiin ang ninakaw na ginto. Agad na napansin ng mga taga-isla, hindi ito ordinaryong bisita. Mga mamamatay tao ang mga ito, nagkagulo ang buong isla. Kinuha nila ang mga kanyon, handang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Pero may isang problema, hindi sila handa. Hindi pa nila ito nakikita. Hindi nila alam kung paano ito kalabanin. At habang sila ay naghahanda, ang mga pirata ay nagsimula na. Umuulan ng bala. Isa-isa silang tinatamaan, walang laban mula sa malayo. Nakita ni Elizabeth ang lahat. Nakatayo lang siya, hindi makagalaw. Takot, gulat, bighati. Samantala, lumapit si Connor sa mga natitirang taga-isla. Tinanong niya, kanino ang bahay ng babaeng may ginto? Nagkatinginan ng mga tao, hindi nila maintindihan. Bakit isang babae? Bakit ganito kalaki ang puwersa? Ngumisi si Connor. Sinabi niya, niloloko kayo. Hindi siya simpleng babae. May madilim siyang nakaraan. Sa bahay, biglang nagmulat ang mata ni Ursel. Hindi na siya ang parehong tao. Wala na ang takot. Pinalitan ito ng galit at yakas. Sa isang iglap, pinunit niya ang kanyang mga tali. Tumayo siya at kumilos. Isa-isa. Hanggang sa wala ng banta, tahimik. Pagkatapos, parang walang nangyari. Bumalik siya sa loob. Tumiretso siya sa basement. Kinuha ang kanyang anak, niyakap at sinabi, ayos lang ang lahat.
Pero hindi iyon totoo. Dumating ang pari, may dala itong masamang balita. Ang mga pirata ay nandito para sa kanya. At ang isla ay halos naging libinan na. Nais ni Urcel na tumakas, pero pinigilan siya ng pari. Hindi titigil ang mga pirata kahit saan siya tumunta. Susundan siya kung gusto niyang matapos ito. Kailangan niya itong harapin. Habang nag-iisip, napansin ni Urcel ang isang bagay. Wala siyang oras. Ibinigay niya ang anak sa pari para protektahan. Kumuha siya ng kutsilyo at agad siyang tumakbo papasok sa gubat. Mabilis, tahimik, mapanganib. Habang tumatakbo, may nakita siyang gumagalaw. Si Elizabeth. Natataranta. Sugatan ng emosyon. Hindi agad siya nakilala. Niyakap siya ni Urcel mula sa likod. Napaatras si Elizabeth. Akala niya pirata. Pero nang makita niya si Urcel, napaiyak siya. Sinabi niya ang totoo. Pinapatay na nila ang lahat, wala nang ligtas. Samantala, sa bahay, nagkakagulo ang mga tauhan ni Connor. Hinahalughog nila ang lahat. Pinabasag ang gamit, pero wala silang makita. Walang ginto, walang Urcel. Nabubuwisit na si Connor. Galit. Lumabas siya ng bahay at doon may napansin siya. Mga bakas sa lupa, hindi ordinaryo. Mga marka ng wheelchair at alam niya agad. Ang anak ni Urcel hindi makalakad. Ibig sabihin, ito ang direksyon nila. Ngumisi siya at nag-utos habulin sila. Parang mga hayop sa gubat. Nahihirapan ang pari. Ang wheelchair nahulog sa isang malalim na hukay. Naipit sila, hindi makagalaw. Unti-unting pumapasok ang takot at bigla. May narinig silang ingay. May paparating mabilis si Urcel at si Elizabeth. Walang pag-aalinlangan. Kumilos si Urcel, inangat niya ang kanyang anak. Tinulungan silang makaalis sa hukay. Pagkatapos, dinala niya sila sa ilog. May itinago siya roon, isang maliit na raft para sa ganitong sitwasyon. Mabilis niyang pinasakay ang anak at si Elizabeth. Sinabi niya, tumawid kayo, magtago. May lugar akong inihanda. At sinabi niya, babalik siya. Pero kailangan nilang umalis ngayon. Pagdating ng mga pirata, huli na sila. Wala na ang target. Isang bagay lang ang naiwan, ng wheelchair. Alam ni Connor, malapit lang sila. At doon, may nakita siya, ang pari, mag-isa sa pampang. Nakatayo ang pari sa pampang, mag-isa. Alam ni Connor, ito na ang pagkakataon. Hindi niya ito pinatay agad. Sa halip, itinaas niya ang baril at pinutok direkta sa binti ng pari. Sumigaw ang pari sa sakit. Bumagsak siya sa lupa, dugo ang umagos. Pero kahit ganun, hindi siya nagsalita. Hindi niya ipinagkanulo si Urcel. Lalong nagalit si Connor. Sumigaw siya sa mga tauhan niya. Timawid sa ilog. Habang tumatalo ng mga pirata sa tubig, hindi nila alam, may naghihintay sa kanila. Biglang kumilos ang tubig. Mga buhaya, marami, mabilis. Isa-isa nilang hinila pababa ang mga pirata. Sigawan, pagpupumiglas, tugo sa tubig. Ang ilog, naging bitag ng kamatayan. May ilan na nakatawid. Pero pagdating nila sa kabilang side, may naghihintay, si Urcel. Pinaharak niya ang anak at si Elizabeth palayo. At siya, humarap mag-isa. Kutsilyo lang ang hawak niya. Samantalang ang mga kalaban, may mga baril. Pero hindi iyon naging hadlang. Sa bawat galaw, eksakto sa bawat atake, nakamamatay. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga pirata. Parang isang multo sa gubat. Tahimik, mabilis,
walang awa. Sa likod ng mga puno, pinapanood siya ni Elizabeth at ng bata. Hindi sila makapaniwala. Hindi nila kilala ang taong ito. Hindi ito ang simpleng babaeng kasama nila araw-araw. Ito ay isang mandirigma. Biglang, isang boses ang umalingaw-ngaw. Si Connor, sumisigaw mula sa kabilang pangpang. Tapos na ang laro, may alok siya. Dalhin mo ang lahat ng ginto sa bahay mo ngayong gabi o papatayin ko ang asawa mo. Tumigil si Ursel. Parang tumigil ang oras. Buhay ang asawa niya at bihag. Nagbago ang lahat. Hindi siya nadatubili. Sumagot siya gamit ang lihim na wika ng mga pirata. Isang wikang malinaw. Nakabisado niya. Pumayag siya sa kasunduan. Pagkatapos, dinala niya ang anak at si Elizabeth sa isang lihim na kuweba. Hindi iyon ordinaryong kuweba. Punong-puno ito ng kagamitan sa dagat. Mga armas, mga supply, mga gamit sa paglalayag. Maayos, organisado, parang isang lihim na base. Nagulat sina Elizabeth at ang bata. Paano nagawa ito ni Ursel? Paang siya naging ganito kalakas? Hindi na siya nagsinungaling. Tanahon na para sa katotohanan. Tumingin siya sa kanila at sinabi, dati, isa siyang pirate captain. Taon ang nakalipas, inambush sila ni Connor. Pinatay ang kanyang crew at siya binihag. Pero hindi siya namatay. Nabuhay siya, natuto, lumakas at naging bahagi ng mundong ng mga pirata. Natuto siya ng laban, diskarte, kamumuno, pero iniwan niya ang lahat. Nang siya ay umibig at nagkaroon ng pamilya, akala niya tapos na ang lahat. Pero bumalik ang nakaraan. At ngayon, kailangan niya itong tapusin. Sinabi niya kay Elizabeth, kung hindi siya makabalik bago sumikat ang araw, tumakas sila gamit ang bangka sa kuweba. Nangako siya. Hanapin niya sila. Pagkatapos, armado siya. At naglakad papunta sa dilim. Sa bahay, nakakadena ang kanyang asawa. Pagod, sugatan, wasak. Nang makita niya si Ursel, napaiyak siya. Humingi siya ng tawad at inamin siya ang nagnakaw ng ginto. Isang piraso lang para sa gamutan ng anak nila. Hindi niya alam na hahantong ito sa gyera. Pinatahan siya ni Ursel. Sinabi niyang aayusin niya ang lahat. Sinubukan niyang sirain ang kadena, pero hindi niya kaya. Kaya binigyan niya ito ng kutsilyo para makadepensa. At muli, nawala siya sa anino. Sa labas, humarap si Ursel sa buong hukbo, nag-iisa. At sinabi niya, may mga pampasabog sa paligid. Isang maling galaw, lahat sila tapos. Nag-alok siya ng palitan, buhay ng asawa niya, kapalit ng ginto. Lumabas si Connor. Hindi siya agad naniwala. Binuksan ni Ursel ang kahon. Sumilip ang ginto sa liwanag ng buwan. Nag-utos si Connor, dalhin ang asawa niya. Isang sandali, parang matatapos na. Pero mali. Isang putok, isang bala, direkta sa asawa niya. Pero hindi agad nakapatay at doon sumabog ang lahat. Sumugod si Ursel, lumaban sa lahat ng direksyon. Pero habang abala siya, gumalaw si Connor. Pinatumba niya ang asawa ni Ursel at tinutukan ng espada. Sumigaw si Ursel, nagmakaawa, kunin mo ako. Huwag siya. Pero hindi siya pinakinggan. Diretso. Sinaksak ni Connor ang dibdib ng asawa niya. Tumigil ang mundo sa galit. Sumugod si Ursel pero isang bala ang tumama sa kanyang binte.
Bumagsak siya, hinila siya ni Connor at sinabi, hindi lang ginto ang gusto niya. Gusto niya si Urcel. Bumalik siya bilang pirate captain, maging kasama niya. Tumanggi si Urcel, mas pipiliin niyang mamatay sa isang iglap. Kumuha siya ng sulo, sinindihan ng fuse at tumalon sa balon. Sumabog ang buong lugar. Malakas, mapanira, maraming pirata ang namatay. Wasak ang hukbo, galit na galit si Granite. Sinabi niya, dapat kinuha na lang nila ang ginto. Pero hindi siya pinakinggan. Pinatay siya ni Connor. Sa harap ng lahat, inangkin niya ang liderato at nagsinungaling. Sinabi niyang peke ang ginto at may mas malaking kayamanan pa. Pinangakuan niya sila ng yaman at naniwala sila. Sa kabilang banda, gumapang si Urcel palabas ng balon. Sugatan, tuguan, pero buhay. Bumalik siya sa kuweba. Tinulungan siya ni Elizabeth. Tinanggal ang bala sa kanyang binti. Masakit, pero kailangan. Pagkatapos, sinabi niya ang balita. Patay ng ama, tahimik, wasak ang pamilya. Pero walang oras para umiyak. Paparating na sila. Sinusundan ng tunel. Alam ni Urcel, dito matatapos ang lahat. Kinuha niya ang armas. Kahit ang bata, humawak din, handang lumaban. Habang pumapasok ang mga pirata sa tunel, isa-isa silang pinabagsak ni Urcel. Mula sa dilim, walang awa, nabubuwisit si Connor. Sumigaw siya, lumabas ka, harapin mo ako, at ginawa niya. Lumabas si Urcel. Nagkaharap sila. Dugo, pagod, galit. Habang naglalaban, tinakas ni Elizabeth ang bata. Pero naharang sila. Isang pirata lumapit pero bigla kumilos ang bata. Ginabit ang kutsilyo, lumaban at nailigtas sila. Habang gumagapang ang pirata, napansin ni Elizabeth ang kwintas. Kilalang kilala niya iyon, pag-aari ng kanyang nobyo. Siya ang pumatay at doon tinapos na ito. Walang pag-aalinlangan. Sa labas, sumisikat ang araw. Sa gitna ng dugo, naglalaban pa rin sina Urcel at Connor. Walang susuko. May lamang si Connor. Ngumisi siya. Sumuko ka na. Pero tumanggi si Urcel. Mas pipiliin niyang mamatay at sa sandaling iyon, isang putok si Elizabeth. Kinamaan si Connor, nabigla siya at iyon niya ang pagkakataon. Sumugod si Urcel at ibinaon ang kutsilyo sa tiyan ni Connor. Natapos ang lahat, bumagsak si Connor, patay. Tapos na ang bangungot at si Urcel bumagsak din, ubos na. Tumating ang kanyang anak. Sakay ng maliit na bangka, tinulungan silang sumakay. Habang umaakyat sila, may natanggal na tabla. Napatingin sila at doon nakita nila ang tunay na kayamanan. Nakatago sa ilalim, sa kabila ng sakit. Napatawa sila. Tapos na, malaya na sila. May bagong simula at may kayamanang dala. Ito ang katapusan ng kanilang laban. Wakas. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel. Muli ako, si Richard Belen. Goodbye.